Ayan, good evening, Brother John Ray. Bilang Katoliko, kasalanan po ba magdala ng baril? Kompleto lisensya po sa government for self-defense o self-defense siguro to. Self-defense difference. self-defense self-defense to siguro, no? Self-defense purposes po. Brother Angel, sige, sagutin mo, Brother Angel. Okay, ang turo kasi ng simbahan, kapatid, yung mismo magkaroon tayo sa lahat na nakikinig. Maganda yung tanong niya, no? So sa lahat na nakikinig po, ang turo ng simbahan sa atin yan, yung mismo, yung baril itself, hindi sa kasalanan, no? Mag-ano ka ng, mag-possess ka ng gun sa'yo, especially with the license for self-defense. Okay, hindi po yung kasalanan. Ang magiging problema mo dyan, saan mo siya gagamitin? No, sana sa self-defense lang. Kasi ang self-defense, ayon sa CCC natin, 2263 hanggang 2264, mag-ano nga tayo bro, na self-defense kasi allowed na simbahan yan. Halimbawa po, yung anak mo o yung ano, merong halimbawa, pinasok kayo. No, tapos may baril siya, tinutukan na yung asawa mo, anak mo, pwede mong barilin. Yes, self-defense yun. Okay, ikaw, pabariling ka na, pwede mo siya, self-defense lang for the common good. No, ang sabi nga rito, the Catholic Church teaches self-defense against the unjust aggressor is morally permitted. So tanggap po na simbahan 'yan. No, siguraduhin mo lang yung baril na hawak mo is for self-defense and the defense of others to protect them from the threat of an aggressor. So pwede mo siyang gawing self-defense sa iyo at sa mga ibang tao na in dangers of death na, pwede ka nang bumaril. Kaya nga, may iba nagtatanong, paano po yung mga police na so sa government, they're defending the government, pwede, yes. Alam ba, may nag-invade. Abay, papatay siya ng mga civilian. Pwede mo siyang patayin. Permitted po ng ano yan. So yung guns mo, sabi rito, but the church also teaches, ito pakinggan mo to, Brother Tom Royal, siguraduhin mo lang daw, sabi rito, but the church also teaches the deliberate killings of the aggressor can be permitted only when other solution is possible. So ibig sabihin, hindi siya laging option. Sabi rito, any other solution is possible. Kailangan kung no choice ka na talaga. Pero hanggat maaari, wag mo, kung kayang hindi patayin, yung iba binabaril na lang sa paa. Yan. Barilin mo lang po sa paa para hindi na mamatay yung tao. So kung kaya yon, pwede. All things that we do should be based on love, not based on anger or hatred. A justified killing is based on love and is a last resort. So dapat gamitin mo siya sa justified killing lang, na hustisya siya. Hindi dahil galit ka sa tao, ginamit mo yan, lagi ka na, ngayon kaya, yan ang ginagamit sa road raids. May baril sila, ang ginagawa po, pag na anuhan sila sa daan, agad-agad binabaril na. So yun ang hindi po bawal, yun po yung bawal, kapatid. So make sure po, you use it for self-defense. Siguraduhin natin and also at the same time for love. Not because of anger or hatred. Yun ang ginagawa ngayon ng mga tao. Ginagamit yung baril nila, lalo na yung mga mayaman, pag nasingitan lang sa traffic, nang babaril na. Kasi may lisensya Yun ang bawal na simbahan. But yung mismo ng baril mo po, hindi po siya kasalanan ayon sa turo ng simbahan. Just make sure self-defense lang at last resort na yun yung pinaka last resort lang. Yun po yung turo na simbahan, kapatid. Bro Junry. Kung yun bang pagsabi ng kagwang sa tao ay masama ba yun, Brother Angel? Ano ba yung kagwang? Yung yung mabagal gumalaw na monkey. Sige, pakita ko Yung siya, yung mabagal siyang gumalaw. Pakita ko yung ito. Iba-iba yung nito pero kaya ginagamit sa mga Bisaya kasi, Brother Angel, sinasabi to sa mga Bisaya yung pag parang Bisaya, naging rin siya, parang naging expression na rin siya.
So, ito yung kagwang, oh. Yeah, ito. Brother Angel. Ito yung isa sa mga kagwang, yan. May mabagal gumalaw ba? Mabagal magano. May, ito, iba to eh. Parang yung Ito talaga sila. parang yung ang bagal-bagal mo yon, yun lang. Hindi ko alam kung ano talaga. Kasi yung nanay ko mahilig din magsabi niyang kagwang. Pero parang expression siya, Brother Angel, pero hindi siya maganda yung ano, hindi maganda yung ano niyan. Para kasing sinasabihan mo yung tao na slow ba, mabagal. Yun kasi yung kagwang sa yung pinakagwang, may pinakakagwang dito na talagang hindi ko alam kung saang banda yun. Ito kagwang. Flying lemur, kagwang, hindi yan eh. Meron yung ano, yung mabagal magano ba Angel? Pangalan na eh, sa English. May mabagal maglakad na parang monkey siya. Parang mataas na sa ano na monkey yun. So, sagutin ba Angel kung masama ba yun? Well, kagaya Kasalanan. ng Kasalanan ba daw si yun? Kasalanan. depende sa alam niyo si ang ating Panginoon sa Kristo nagsasabi ano, pagpaimbabaw, 'di ba? O kung totoo naman at the same time, okay, ganito po kasi okay, sa mga nakikinig po ngayon, saan ba tayo nagkakasala? O pag sinabi mo sa isang tao, ang bagal mo naman, no? Okay, no? Totoo siya mabagal kasi sa trabaho dahil nga ang bagal niya talaga. But kapag nagdagdag ka na, okay, ito yung ano na, tingnan niyo po yung ano no, yung konteksto na no. Ang ating Panginoon sa Kristo, pansinin niyo, pag siya nagsabi, diretsahan, isang beses lang. O, di ba? Maling-mali kayo. Mapagpaimbabaw kayo. Di po ba? So, pero pagka nagdagdag ka na ng iba, nanlait ka na, iba na yon. Okay? Paalala po sa atin, you can say something for a person na talagang alam mong ganun siya, no, as a discipline, as a disciplinary word lang. Pero pag nagdagdag ka at nagtuloy-tuloy ka na nilalait mo na, biblically, bawal naman lait na. So, wala pong masama kung matawag mo yung isa na ganito siya, kung talagang ganun siya, but wag mo naman siya laging lalaitin. At kung talagang later on, ayaw pa rin niya magbago, laging sinasabi ni Lord sa atin, ipagdasal mo na lang. No, ang mga term na ginagamit natin, make sure na lang na tama, nakatugma doon at the same time let's try our best. Biblically mahinahon talaga eh. Mahinahon ang 'di ba? Okay, paano ba tayo magsalita? Galatia 5:21, ang ano kasi kapag maka-Diyos ka na, dapat ganito na tayo kapatid, no? Hangga't maaari. Galatia 5 tayo, bro, 22, 23. 22-23. Tingnan natin 'yan, okay. So, sa lahat na nakikinig po ngayon, kung talaga na maka-Diyos ka na, try our best na ano, ayan. Bunga ng Espiritu Subalit ang bunga ng Espiritu ay ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtatyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at mm. pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. So, napakalinaw po nun, no? Sinasabi sa atin kung ang mga maka-Diyos, kasi makikita mo nga yung maka-Diyos sa pananalita eh. Makikita mo yung mga maka-Diyos talaga sa pananalita. Pag siya nagsalita ng ano medyo delikado 'yun. Kaya sabi dito binawalan tayo sa lahat na nakikinig po ngayon. Efeso 4 29 po. Efeso 4:29. Lagi natin binabanggit 'to sa mga mahilig magsalita ng masasama. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. Pause mo dyan bro. Huwag kayong magmamit ng masasamang salita, kundi yung nakapagpapalakas at angkop. Kung nakaangkop naman, wala namang problema yon. Kaya lang, yung angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakaririnig. Bakit kaya bawal ang gumamit ng masamang salita? Sa 30 po, Bro Junry. 30.
Ingat tayo sa pananalita. We can judge by our own thought. At huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. So, kapag nagsasalita ka ng masama sa lahat na nakikinig po ngayon, magandang itapik yan lagi, no? Kasi para mapigilan natin yung bibig natin. Tingnan mo si Bro John Ray, pinipigilan na. Di ba Bro John Ray? Oh, Ah. So, kailangan daw, talagang ganun na. Kasi na ano pa ng Espiritu Santo. No? So, pagka... saan nga ba yung bagay yun? Yung wag na kayong manlait? Saan yun? Sa 31 yan. Ngayon, Sa alisin 31 doon din? Oo. So, ituloy natin sa 31. Sige, sa 31. Kasi parang panlalait kasi yung kagwang ba niya? May aspect siya ng panlalait ba? Exactly. Kung yung sinasabi natin, kung ang term mo ay panlalait na, ano yun natin, 31. Ituloy lang 31. natin. Sa lahat na nakikinig, yan po yung ibigay nyo. Sa mga marilig sa mga masalita, Efeso 4, 29 to 31. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait, at mananakit ng damdamin ng kapwa. Biblical yan, kapatid. Bakit? Sa 30, Ganda ng talata, no? Napakaganda ng talata at ang napakadelikado niyan, kapatid, sa paghukom. 12:36 at 37 ng Mateo, ayon kay Jesus mismo, ito sa bibig ni Jesus. Paano ba tayo hahatulan? Akala nyo sa gawa lang? Akala nyo sa masamang gawain lang? Akala nyo sin of omission lang? Akala nyo 7 deadly sin lang? Paano tayo hahatulan ba? Tandaan ninyo, sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinabi niya. Pawawalang sala ka o paparusahan batay sa iyong mga salita. Naku. Salita. Hindi yan biro, mga kapatid. Sabi nga sa 1:12-48, paulit-ulit tayo, hukuman tayo ayon sa kanyang mga batas. Batas ni Jesus yun, yung salita nyo nga, masasama eh. Palagay mo, mamayang gabi, halimbawa lang which is hindi naman imposible, pwedeng mangyari, last day mo na yan, humarap ka sa Diyos. Guilty ka ba dyan o hindi? Sa lahat na nakikinig ngayon. Hindi yan biro. Yung mga kagwang-kagwang na yan, mga salitang bad words na yan, hindi na. Kaya nga, paano daw ang gagamitin natin? Dapat kung nasa banal na espiritu ka na, kabaitan na. Kaya nga, ano sabi sa Efeso 4:32, bro, ano daw ang gagawin doon? Ito po yung gagawin natin. Ano ba rin dyan? Doon din, yung kanina, Efeso 4:31, di ba? Tapos 32. 31 muna, ulitin natin. Okay, sige. Tapos Efeso 4:31, okay. 31, 32. Ito na po yung gagawin natin. Huwag natin matigas ang ulo. Baka huli na. Impyerno na tayo. Wala na tayong magagawa. Hindi biro ito. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait, at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Mapagpatawad kayo sa isa't isa, tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Ano sabi diyan? Dapat maging mabait na tayo, maawain, napagpatawad. Diba? Biblically, mahinahon pa nga yung iba dyan. Ang dami nakasaad dyan. Sabi ni It's Me, David, mahirap minsan magtimpi. That's a test of faith. Mahirap talaga magtimpi kaya. Diba? Kahit nga si Bro Jado, pag naiinis na yan, hindi siya makapagtimpi. Kasi tao Correct. lang. But, ito yung correct, sabi ni Bro Jundri. Pero ang problema rito, yun ang test of faith mo. Gaano na ba kaano yung banal na spirit na nasa sayo? Kasi kung totoong maka-Diyos ka na, can you control yourself? Yes. Kasi natatakot ka maimpyerno eh. Ngayon, kung wala kang takot maimpyerno, gawin mo na lahat. Kasi yung tao ganun eh. They don't care. Basta ako, galit ako. Paano yung kaluluwa mo? Sa mga nakikinig ngayon, magtitimpi ka ba o maimpyerno? Dalawa lang yan eh. Magtimpi ka, hindi ka magkakasala. Or,
Huwag ka magtimpi. Sige, magmura ka na magmura, magalit ka na lahat, impyerno ka. Okay lang? Lahat ng nakikinig ngayon, hindi siniseryoso to, maraming taong binabaliwala ito. Sa lahat ng nakikinig ngayon, seryoso po ito sa tayo, yung mga salitang mga ganyan. Even dun sa si Jesus, sinabi niya doon sa 21:22 ng 5, 21:22. So magsabing ulol ka, sabi niya, wag ka magsabing ulol ka, may impyerno ka. At hahatulan tayo sa salita. So yung kagwang na sinasabi mo kapatid, sa lahat ng nakikinig ngayon, talagang control your mouth. Control or you will go to hell. Wala tayong magagawa doon. Hindi biro to. Kasama na ako doon, kasama na tayo lahat control kasi doon tayo hahatulan din tayo sa masamang salita. Yun po yung ano natin kapatid, hangga't maaari tanggalin niyo na yan, kahit kagwang man yan, kahit ano man yan, tanggalin niyo na. Kung ayaw nyo natin maimpyerno, tanggalin nyo na yan. Hindi biro ito. Pagka nasa kabilang buhay na tayo, wala na tayong chance magsisi. Ngayon na. Ngayon na. Sabi nga ni St. Paul, the salvation is now. Hindi Yes. bukas, hindi mamaya, now. Now. Because tomorrow, you never know if you're still alive, right? You never Kahit nga know. mamaya, Tomorrow, Brother Angel, hindi mo alam eh. no one knows. Pag tulog mo mamaya, hindi ka na magising. Marami. Sabi ko nga, di ba? Dun sa TV Patrol, nag-aalaga ng bata lang, anong mangyari? Nasunog yung bahay, patay siya o ano, wala sa sakit. Ang problema dun sa yaya, live-in daw lang daw siya kasi in-interview yung ka-live-in. O, edi patay na tayo dun. May live-in lang siya, hindi sa kasal. Kasi bakit ko nalaman, in-interview yung live-in partner na lalaki, nakamatayan niya ngayon yun. Paano yun? Ngayon, sinasabi natin tungkol sa salita, ang tigas ng ulo mo, namatay ka bukas. Paano? Kasi kailangan natin sabihin to dahil ang mga tao, okay lang yan, hindi pa ako mamamatay. Sino nagsabi? Baka hindi pa naman ako mamatay. Next time ko na lang, hindi ko mapigilan, hindi ko mapagtimpi. Sana, no? Sana hindi buhay ka pa hanggang next year o ano. Kung bukas dito na tayo magising, matakot na po tayo. Yan po, Brother Junri.